Sa Baguio City naman, ramdam ng ilang sektor ang pagbaba ng bilang ng mga turista kumpara sa mga nagdaang Semana Santa. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Bea Penla. Bea, sino ang mga umaaray dyan? Bea? Mel, umaaray ang ilang maliit na negosyo dito sa Baguio City na nakadepende sa turismo para sa kanilang kita. Habang tumataas kasi ang presyo ng mga bilihin, ang negosyo nila naghihikaos na. Pailan-ilan na lang ang bumibisita sa mga dating dinaragsang tourist spot sa Baguio, gaya ng Lion's Head. Para sa maraming turista, hindi kumpleto ang Baguio travel experience kung walang picture dito sa Lion's Head sa Cannon Road. Pero matumal ang dating ng mga turista kung ikukumpara raw nung mga nakaraang Semana Santa. Parang ang mga konti ngayon, maluwag pa. Sinasaway kasi ng mga pulis ang mga motoristang pumaparada sa tabi ng kalsada para magpakuha ng litrato. Mahigpit na ipinatutupad ang no parking sa lugar na ito dahil nagiging sanhi ito ng trapiko. Ito'y matapos sabihan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang o choke point sa kalsada. May designated parking lot naman bago makarating sa Lion's Head. Pero kapag nalagpasan na ito ng mga motorista, wala nang ibang bukas na paradahan. Umaaray na ang mga maliliit na negosyo malapit sa Lion's Head. Dahil bukod sa paghihigpit, kumakaunti na rin daw talaga ang mga turistang nagpupunta sa Baguio. Swerte na raw kung umabot ng 200 hanggang 350 pesos ang kita nila sa isang araw. Hindi nila sapat para sa kanilang pamilya. Wala anak, wala kaming benta. Wala eh. Ang hirap anak ng buhay namin ngayon dito sa may ulo ng layon. Kaya tiis-tiis lang. Wala kaming kikitain. Lalo na pa ngayon, pinag-igpit nila. Ngayon lang sana, hanggang linggo lang. Pagdating na naman ng Lunes, wala naman nga kanana. Ayon sa Baguio City LGU, talagang hirap ang mga maliliit na negosyo na kumita sa gitna ng taas presyo sa langis. Mas mahal pa naman ang gasolina sa Baguio. Kung may impending na mga increases sa rentals, hindi na muna. Second is siguro magbibigay kami ng sort of a tax relief. Yung aming programa ng fund, loan na walang interest, isa na naman yun na kailangan namin buuin. So we're going over our budget para at least we can source fund. Hanggang ngayon, wala pa rin daw na mamonitor na dagsa ng motoristang umaakyat ng Baguio. If we're going to compare the traffic situation last year to this year, talagang there is a significant change, mas maluwag ngayon. Para naman mapanatili ang kaayusan, mahigit 1,000 pulis at force multiplier ang nakadeploy sa City of Pines. Di lang para sa Holy Week, kundi sa buong summer break hanggang May 31. Ilan sa binabantayan nila ang Central Business District, mga major thoroughfare, simbahan, tourist spot at bus terminal. As of now, hindi pa natin ramdam yung dami ng turista po dito. If there will be a surge of visitors tomorrow or there will be a dip of the number of visitors tomorrow, parehas naman po na nakahanda po kami. Mel, simula bukas, umaasa ang Baguio LGU na bahagyang dadami ang bilang ng mga turista na aakyat dito sa summer capital of the Philippines. Maraming salamat sa iyo, Bea Penla.